Bambi Moreno na pinili? Bakit mo Kasi ang name ko talaga sa Japan, Barbie. Eh nga mga Japanese, hindi ma-pronounce ang R. Kaya naging Bambi. Ano yan? May options po ba kayo? Or ayun na talaga agad? Kasi noon kasi sikat ang Barbie ng, ng manika. Sabi ng may-ari ng owner, ang bagay sa kanya, Barbie. O kaya naging Bambi siya. Yung Moreno naman, from kay Germs, kay Kuya Germs na nga, hindi Moreno. Kasi lahat ng kasikatan noon, puro Moreno, di ba? Alma Moreno. Yung mga, di ba, puro Moreno. Pero Sikat. ano yung name mo? Sa totoong, real name na, Talaga ano sa passport, ganyan, documents. no comment na mahirap na yung baka mahirap na, di ba? Basta, ganun. So ano, bakit ka nagpabalik-balik sa Pilipinas kahit na stable ka na sa Japan? Hinahanap na katawan ko maging lumabas sa TV kahit na counting roles lang. Kasi may kumukuha din sa akin sa Japan, mga piyesta-piyesta, mga kanta-kanta, mga Di ba uso yung mga kunyari may event sa Japan, hindi ko pinupuntahan nga. Ngayon si Miguel Magat nga, kinukuha ko ulit na yun. Gusto niya ako maging mag-produce, ayoko na malaking pera, hindi gagastos na dyan, di ba? Ganun. Kaya gusto kong bumalik dahil sinabi nga ni Tito Alwin, bagay daw ako magkontrabida So gusto mong bumalik ka ng Pilipinas, gusto mong bumalik sa pag-showbiz? sa showbiz bilang kontrabida. Hindi bida ko daw, kontrabida lang talaga. Gusto mo naman yun, Alin pa nga gusto? pagiging kontrabida. Lahat ng gusto nilang pagawa gagawin ko, kahit na paghuhubad, kahit na tordya ka na totoo sa Viva Max, okay lang sa akin. Kahit na kami ni Agot Isidro, kahit kami ni... Yung sa Batang Quiapo, sino ba yung babae doon? Si Angel Aquino. Angel Natitibotsky. Gusto niya maglabang kami, laplapan kami dalawa, lalaban lang. Sino ba idol yung kontrabida na nowadays? Si Judy Ann Santos. Kontrabida ba? Kontrabida. Di ba, nagko-kontrabida na rin si Judy Ann. Bida lang siya. Eh di wow. Si Bana Alami, di ba ganyan? Kontrabida puro si Gladys Reyes lang ang kontrabida, saka si Angel Aquino, yan ang masikat na kontrabida. Gusto niyo si Elizabeth Oropesa, mga matatanda na, Celia Rodriguez, kinukuha na ni Kamatayan. Pero updated ka sa mga showbiz, mga artist. Oo, pinanonood ko yung mga YouTube, mga Netflix, yan. Sino ba yung artista kung sinusubaybay nyo? Yung parang totoo kayo? Yung mga, alam mo, Gen Z, Millennial, Ang more napapanood ko si Kim Chiu. Kim Jong. Pero yung mga Gen Z kasi magkakamukha na, di ba? Hindi ko na alam kung sino ang totoo. Bakit kaya sila mag-ako? Isa lang pinupuntahan namin. Sino po ba ang kontrabida yung gusto niyong tahaki? Hindi komedyante. Pwede din ako kasi mataklesa din ako. More ako sa entertainer ka sa Japan. Nagpapatawa ako, natutuwa sa akin. Lahat ginagawa ko, naguhubad ako. Kasi doon, legal ang paghuhubad. Pakita mo yung buong katawan mo. Pwede ba sabihin lahat dyan? Yung money mo, yung pwede. Doon nagsishow ako, nagba-vibrator show ako. May kapartner ako na isang kinukuha ko, kinakain ako rito, nagba-vibrator. Nagsishow kami hubara. Step dancer ako talaga. Mas grabe ko pala sa mga sinasabi toro-toro dito. Oo. Parang. Wala akong pakialam, basta malaki ang datong. Kasi may isang club, may anniversary sila, kukunin ako mag-show lang doon para mag-hubad. Pwede ka talaga sa di ba may mga streaming platform ngayon na X-rated, ganyan. Oo, pwede. Okay ka rin sa Okay ako sa lahat. Saka, naglalabas ko ng bulaklak sa kepias ko. Kaya niyan, bulaklak. Saka mga bandila ng Pilipinas, bandila ng Japan. Walang kemi napapalabas ko. Nagpapalakbakan yan tao. Sabi, Malaysia. Labas ko, Malaysia. Japan. Kuala Lumpur. Cambodia. Nakita flag lumalabas sa kepias. So, sikat talaga sa Japan. Oo, sikat yung pag-purple. Pag tinanong si Bambi, kilala ka agad ako. Saan continent? Kasi pinakilala. More ako sa Osaka. Tapos sa probinsya ng mga, pag nagsushow ko, halos nalibot ko ng buong Japan. So, kung nag-show ka mga club. Club talaga. Iniikot ako ng production ko talaga. So, may team ka rin doon, may management ka. Oo, may manager ako doon. Ngayon, sabi niya, pagbalik ko, simulan natin ulit.
Babarter ka ulit. Oo, babarter na naman ako. Ano babarter? Club tour. Club. Club tour, saka province tour, ganun kami. Kaya magpapait daw ako ulit dahil pagdating dito, itong beses pinakakain ng boy ko. Ano ba rito? Kainan to the max talaga. Bakit doon hindi? Doon isang beses lang kami kumain eh. Oh, ano Oo. oras? Ah, ano, after gym. Ano yan? After gym. Kasi ang karaniwan kasi matatanda doon, simula ng 10 o'clock in the morning, nakapili na sa sa gym para buhay nila kasi sa sauna. Ang sauna pa lang isang oras na. Magsusumba ng 3 hours. Zumba 1 hour na. May boxing, pinapasok nila lahat yan. Ipa pa yung running machine mo na isang oras. O, yung pag-exercise, abot kami 5 hours na lang doon. Tapos magluluto ka pa sa asawa mo. Tapos papasok ka kinagabihan, ang tulog mo 3 to 4 hours lang. Tapos magpapasyal ka pa ng baby mo na aso. O, So, isang beses ka lang talaga kumakain. o isang beses lang talaga. Tapos ang ginagawa ko para makatulog ako kagad, uminom ako ng pampatulog. Yun ang business, gusto ko nang tanggalin sa buhay ko yung pag-inom ng pampatulog, pampaeba. Kasi doon natural yun eh, na binibigay ng doktor. Pero yung afterwards, baka magkasakit na kami, di ba? Pero pag tumatanda na, natural na ibinibigay nila yung pampaeba. Kasi nga, nahihirapan na yung mga matatandang ilabas. Kasi hindi na sila kumakain ng matatanda. Hindi na. Kahit pag nilagay na sila sa home kaigo ang tawag doon, sa home for the aged, nilalagay ng mga doon. Kaya ang dami ng mga Pilipino na nagtatrabaho na caregiver. Yun ang hindi ko kayang gawin, yung magpulot ng sariling pupo. Sarili kong pupo, hindi ko makuha eh. Dahil pag uwi ko, magpapa-MRI na naman ako sa dito ko. Kasi ang tubig nyo iba. Bakit pag inugasan ko, lumalaki yung mani ko? Lumalaki siya talaga. Madumi ang tubig ng, hindi po sa pang-asar, kahit na hot water siya, iba yung pakiramdam sa balat ko. So, anong plano mo nga dito sa Pilipinas? Ngayon sabi nga ni Tito Allen, ilalabas niya kay Scotty Molina daw kung pwede. Tapos sa mga YouTube, ni Ma'am Asher kung pwede din. Nag-usap na kami Sir Morley, baka sa Japan daw kami mag-shoot ng YouTube niya. Kasi busy pa siya ulit ngayon. Tapos kung pwedeng may mga makakuha, makaguest. Tapos nag-guest ako last day kay Sir Fernan sa Diwan po. Baka matulungan niya ako kasi mataas na posisyon niya, di ba ngayon? Sa tulong din ni Sir Wendell Alvarez. Yeah. Lahat po gagawin natin. Kahit sa Viva Max, nabit ko na rin yung manager ni Sian Rabal ba yun? Sean Rabal. Magtutulungan kami more kasi ang gusto nila makapunta ng Japan. Ganun lang. Wala na pong libre sa Japan. Bayad-bayad din pag may time. Kahit ano po, basta may trabaho, okay lang mo sa akin. Pero tingin mo hanggang yung Pilipino or adult entertainment lalo sa LGBT? Sa Pilipino panahon na dahil LGBT, kahit kasi may Vice, number 1 na ngayon, di ba siya lang sumisikat na panahon na para maglabasan ng LGBTQ. Katulad si Yamina, naging best actress na si Karen, gumaganap na si Khaled Karen, di ba? Pumatok na rin siya. Panahon na para kami naman, hindi na puro totoong babae. Wala na, saka lahat natategi na, di ba? Ang mga murang kabataan na ngayon, puro LGBTQ na, di ba? Paano ka napasok sa genre? Na pagiging LGBTQ. Kasi ngayon tinapunan nga yung senior ko ng 100 na lapad dito sa ginaya ko siya. Ginaya ko yung style niya nang walang inggit. Hindi kasi ako nainggit sa kapwa ko. Gusto ko yung iba kasi bakla, tinutumba yung mga imbis na hangaan, sinisiraan ako. Ina-idolize ko talaga, hindi yung paninira ginagawa ko. Kaya sa ginaging successful ako. Saka may mga babae na inggit sa akin, tinatanong nila bakit ako may asawa, sila wala. Kasi siguro dahil sa puso siguro. Mapagmahal talaga ako. Hindi ko, manloko man ako, pero in a good way, hindi sa bad way talaga. Anong kaibahan ng baklang Pinoy sa baklang ako? Mga
Kasi ang bakang Pilipino, mababoy sila. Katulad ng kanina makeup artist sa akin, sabi ka, ang Pilipinas daw ay punong-puno ng kalibugan sa bansa nito. Nasagot niya, nagulat ka ako sa mga. Hindi ka doon sa Japan kasi, inaano ka, sinasamba kami lahat doon. Wala yung Elia-Elia, wala. Yung natural na doon yung ma-Elia ang mga tao kasi. Dito naman, hinahanap ng kabataan yung ka-Eliahan. Natural na doon, dapat maging natural. Sa kapag pumapasok sa toilet ng mga LGBTQ, huwag tatalunin mga babae. Kasi kung mag-makeup sila, over sa loob ng makeup, nagchichikahan pa, nagme-makeup pa. Dapat be natural. No? Kaya nagkakaroon ng soggy bills pa yan, kaya hindi matuloy-tuloy. Di pumasok kayo in a natural way na sa toilet na hindi kayo nagsasalta. Kung may marinig kayo, wag intindihin, lumabas ka, ganun, hindi yung makikipag-away pa kayo, di ba? Yan ang cause ng hindi magandang bagay, yung pag-aaway. In terms of workshop naman, have you done po yung workshop? Opo, yung lalaki po ako kay Joel Lamangan ako, ang mentor ko, saka si Bernardo po. How was it naman? Magaling po talaga sila. Kaya nga, last year bumalik ako dahil nakita ko si Sir Joel lumabas sa Batang Quiapo. Kasi nag-usap kami ni Sir Eric dati, ang alam kong role ko, magiging yung kabataan ni Roda, hindi natuloy kasi nga hindi ako, kasalanan ko hindi ako bumalik. Di ba nawala ng istorya si Roda that time, sikat si Joel ang mga as Roda. Nawala yung simpansya ni kay Roda, di ba? Yung ang istorya natin, bakit si Roda naging mataray, bakit si Roda naging masama. Yun ang magiging role ko dapat. Hindi nga ako umuwi. Kasalanan ko din po. Sayang nga po. Yun ang rejection ko sa buhay ko. Ngayon bumalik na naman ako, ito na naman simulan from the beginning. Sayang lahat ng mga opportunities. Ayan na, lagi kong nawawala siya. Kung bibigay naman ni Lord, bibigay naman siguro talaga. No? Ganun na lang iniisip ko. Diba? In terms of Ang kontrabida kasi lahat may project. Saka bata pa lang, maldita na talaga ako. Ang mga katulong talaga, inaapi ko. Talagang nung balam. hindi ako nakakatulog pag hindi ko sila inaapi. Hindi ako si small loud na kunyari mabait-baitan. Ay naku, huwag tayo mag-artihan, no? Paano mo sila inaamoy? Kunyari yung kutsara, hinuhulog ko para pulutin nila. Oy, gumalaw kayo dyan. Tapos pag nagising kagad ako, tataw, yaya. Gusto ko yung inaano kagad ako. Kahit na lalaki pa nagsisorsa sa lola ko, puro yaya ako ng yaya. Ang yaya ko dati, ang katulong namin dati, 8. Natural na yung 8 katulong namin dati. Lima kami magkakapatid, tig-isa, iba pa yung taga-luto, taga-ano. Yun ang pasasalamat ko sa mother ko na pinalaki niya kami may kaya. Hanggang ngayon, kahit pa paano, meron naman. Kahit pa paano, hindi pa naman ako nagiging Purita Sanchez. Salamat. Ganun. Pero dati, nagmamaldita ka sa yaya dahil trade lang. Hindi, siguro talagang pinalaki kaming talaga, spoiled brat. Pati yung mga driver, pag mabagal, ayoko kasi yung mabagal, gusto ko pag tinawag. Alam mo, yung mga telenovela, parang totoo yan, yung kunyari, yaya, yung mga ganun, yung tawagin driver. Pasunod yung ganyan, yung mother ko kasi ganun dati. Pag tumawag sa mga katulong, iba. Kaya na-adapt ko yung pagiging maldita ng mother ko. Saka kung magtatalak siya, grabe. Pero ngayon hindi na. Nandun pa rin. Hindi siguro mawawala. Pero ngayon, dahan-dahan na kasi pag tumatanda ka na, baka ako naman ang matuluyan. O, diba? Yung taas ng mo, yung presyon mo, diba? Baka. Kaya pag magalit ka dahan-dahan, sabi ko, napakabait mo naman, pinakakain mo ako na hindi ko kinakain. Ganun na lang, naging mabait na rin naman ako. Pero kung pagdating sa pag nag-shoot, maldita talaga. Ganun pa. In terms of acting po, ano sa tingin niyo yung edge ni Pati Moreno sa mga ibang kontrabida kapag pumasok na ito? Ang age ko sa kanya, sa kanila, siguro at the age of 60, yung kasiglaan ko. Kasi iba para bang gusto nang kunin ni Lord. Siguro sa kamasigla pa ako, kahit mga Pilipinas sa Japan, sabi sa akin, but sa edad ng 60, lumalabang ka ba talaga? Sabi ko, oo, hindi ako papatalo. Saka ayoko nagkakasakit, ayoko ng Yun siguro ang naiba sa akin dahil masigla ako. Kengkoy, saka palabiro.
mga camping, Oo. Lahat kahit kasi may production ako sa Japan. Hindi ka dapat maging mabait, dapat mahigpit ka. Pag tinawagan ko sa kunyari may project, pag hindi dumating na on time, stricto ako bilang manager din sa Japan. pag meron kayong artista na gusto nyo pahirapan, Sampalin. Papapirapan ko talaga. gusto nyo Sino artista yung artista na sampal-sampal? Sampal. Si Judan siguro ang gusto ko, saka si Gladys ang dahil sila si Mara sa si Clara, ako si Dara. Madalas si Mara si Clara. Baka hinahanap nila yung ikat si Dara talaga, di ba? Yun ang gusto kong unang matry mo na po. Pero Stan, bakit po kayo minangko? Hindi ba parang Kasi yung panahon ko yung mother ko, ayaw, yung lalaki pa ayaw niya. Dahil mura na sweldo, wala namang napapala daw. Ngayon naman, father ko naman, against na naman siya, father ko. Siyempre ako masusunod sa buhay ko. Kakatapos na yung may asawa na ako, matanda na ako, maraming boyfriend. Ako naman, gusto ko naman hilig ko, hindi sa pera, dahil gusto ko naman umari sa camera. Dahil baka kunin na rin ako ni Lord, huwag naman muna. Kasi 60 na ako, di ba? Ang pinakamatagal, 100 o 120 sa Japan. Eh sa Pilipinas, ewan ko kung gano'ng katagal dito, 80 70 o 70. Eh di kung 70, di 10 years na lang ako. Di tapusin ko na ito. Makasampal man ako kahit isang beses. Kasi wala nang kinakain dito. O, di ba? Bandi? Saan ako gusto marinig mo na? Gusto Gusto ko try yung pinakamael yung yung mahilig sa casino, yung pangalan yun. Yung lagi nagka-casino, si Jay Manalo, yan. Si Vargas din, gusto kong try si Vargas. Tapos yung mga kabataan ngayon, nasa Showtime siya, Si Darren, Darren, sa kasi ano pa yung isa. si Kylie, at saka Kyle, yan. Sila Piolo Pascual, masarap din kasama. Ganon, yung Yami, lahat ng Yami. Si Derek Ramsey na kaibigan ni Tito Morley. Diba masarap din? Masarap sila, makasama. At tikman. Palaban naman daw mga yan. Eh di magtikima na kami lang. Salamat po. Okay na. ba kayo? Okay na. Ay, gusto rin genre sa showbiz. Ano ba, drama, horror, action. Lahat, kung may offer ko, kahit ano papasukin ko, pwede rin ako sa comedy. Dahil sabi mo nga, bakit komedyante ako, di ba? Kaya ko naman lahat. Kung gusto mo, magagawa natin. Action din, gusto ko rin masapak minsan si Coco Martin, ang gigigil na ako, di matapos Bakit ako masapak? Oo. Adi magsabak ako. ano po yung last na Filipino movie na nagustuhan? na ano, Hindi ko lang nagustuhan. Naalala niyo? na pelikula noon. Ay, recent mo. Kasi more ako nanonood sa English The Walking Dead, ang gusto panoodin mo. Yung luma na yun. Oo. Lagi kinuulit kasi hindi ko maintindihan yung Eh, ang dami na ngayon sa Netflix. Kasi minsan nagpunta na sila ng France. Ikaw ba maintindihan mo pag nagsasalda sila ng France? Hindi mo maintindihan, di ba? Kahit may English subtitle pa yan, yung ganun. Yung mga horror yan, mahilig ako manood yun. Kay Piolo, napanood ko yung last yung horror ni Piolo Pascual. Malyari. Eh, pinanood ko, nagalit si Erica. Pag pinanood, hindi na maamin yan. Kami ganun. Hindi ko bakit hindi sila yung maluwag sa ano. Eh, masarap manood katulad yan. Gusto ko kung may tema ka, gusto ko mapanood yung Origin Shake Rattle na Roll. Baka may tema ka, baka manood ako mamaya. Di ba, tangkilikin daw sariling atin din. Eh, super busy. Bukas, guest na naman ako sa Abante. Tapos, kay Tito Ray. Tapos sana matupad ni Ma'am Julie na kay Ma'am Asher. Kay Ogie Diaz, baka kaya nyo. Go tayo sa Ogie. Tapos flight na ako. Sasawa naman ulit. Napabalik na rin po. Opo, gusto ko lang bumalik. Gusto ko maligo lang sandali. Babalik ulit. Tapos balik ulit. Gusto niya magpalilig. Oo. Magpadilig din, no? Lumalaki ng mani ko. Baka humaba ngayon kalaki. Kasi lahat ng nagawa niyang horror,
Nakagawa siya ng mga drama, comedy, pagsasayaw na tumatumbling, yung kapayatan niya, ang ganda-ganda. Kahit sino naman gagaya sa kanya, di ba? Ayoko lang mabudol sa pera, no? Yung katulad ng kapatid niya, no? Ayoko naman ganun. Ayoko. Gusto ko si Paolo. Di Kim ba? na ulit. Bakit mo favorite si Kim? Dahil maganda na, payat, mayaman, tapos kahit ano yung bato sa kanyang role, kaya niya sa horror. Napanood yun yung Dahili, ang galing na doon, di ba? Yung love team nila ni Kim Pao, ang ganda, nakakaiyak. Nasa kanya na lahat, kaya lang yung nabudol siya, yun na lang ayoko magaya sa kanya. Ano pa payo mo Ricky ito sa mga nabubudol? Pabudol pa more. Nabudol na rin po ba kayo? Lahat naman tayo nabubudol, di ba? Natural yung mabudol lang. Pero binabawi ko naman yung pagkabudol ko. Pero ewan ko sa Pilipinas kung mababawi na yung budol dito, di ba? Hindi. Parang hindi naman totoo eh. Lokan ba tayo lahat? Kamitan lang ba? Para sa akin dito, para ba naglulukan lang sila? Pero kinikilig kayo kapag may movie sila. O kasi mahilig ako sa movie, di ba? Kikiligin ka dahil role nila yun eh. Pag hindi ka kinilig, wala ka nang pakiramdam yun. Hindi mo gusto yung pelikula, di ba? At kinikilig naman, di ba? Cute sila, dalawa. Pero mas bagay pa rin sila yata ni Anderson at Gusto mo Gerald. silang mag-team up ulit? Oo. Bakit? Bakit? Mas kalibog-libog si Anderson. Si Gerald. Mas masarap si Gerald. Oo. Kaya nga hanggang ngayon, matandang lalaki, di ba? Hindi na mapakasalang kahit kanino. Siguro tatanda na lang ganun din. Para sa akin, ah. Thank you. Salamat po.